pinagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Hello po, good morning! At good morning din po sa mga nasa online dyan, nanonood sa amin. Tayo po tayong lahat. At again, welcome to Acts Sunday Celebration natin. Sama-sama tayong magpupuri sa ating Panginoon. Excited na po ba kayo? Amen. Wow! Kaya bigay po natin ang pinakamalakas na palakpak ang ating Panginoon. Yes, Lord! Maraming salamat! Lord, thank you so much, Lord, sa isang pinagpalang umaga, pinagpalang araw, Panginoon, na kami po muli ay magkakasama. Panginoon, nagbibigay ng pasasalamat at papuri sa iyo. At sabi nga sa awit 100 verse 1, sumigaw kayo na may kagalakan sa Panginoon, lahat ng mga lupain. Maglingkod kayo sa Panginoon na may kagalakan, pagsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Amen? So ngayong umaga, hindi importante kung nasa tono ka pa o whatever. Importante yung puso po natin ngayon kung nasaan po ba siya ngayong araw na to. Okay? So ngayong umaga po, tayo po ay magbibigay ng papuri at pasasalamat dahil napakabuti ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Amen? At tayo po ay nasasabik sa kanyang presensya. Amen! Woo! Lord. Sabi nga niya personal, ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam. Okay? Ang presensya mo. Ako ay narito. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik.
makita muli mong pagbisita, Panginoong Hesus. Malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko. Ito'y iyong sumasayaw, sumasayaw na nga sa galak tumatawan. Nagkanabita makita muli mong pagbisita, Panginoong Hesus. Malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko. Ito'y iyong baguhin mo ang buhay ko. Ito'y iyong baguhin mo ang buhay ko. Ito'y iyong huling ka, Panginoon. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Maraming salamat sa iyo. Sa iyong kabutihan sa amin. Salamat, Lord. At tunay nga, Lord, ang buhay namin ito ay sayong sayo, Panginoon. And I pray, bawat isa sa amin, ang nais namin ay yung kalooban. Lord, paguhin mo ang buhay, ang puso ng bawat isa. At ituon namin ang aming paningin sa iyo lamang. Kahit anong mangyari, Lord, kahit ano pa mga problema or kung ano pa yung nasa paligid namin, kami po ay mananampalataya at mananatili po kami sa iyo, sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako, Panginoon, sa buhay namin, Lord. Kaya salamat sa iyo. Salamat, aming Panginoon. Praise God. Patuloy po nating papurihan ang ating Panginoon. Panginoong Hesus. Yes, Lord. Sabi nga dyan, salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Amen po ba? Yan ang salita ng Panginoon. Kaya ang bawat isa sa atin, kapag may sinabi ang Panginoon, pangako sa iyo, claim it and declare it. Sabihin natin sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Purihin ka, Panginoong Hesus, sa umaga. Oh, Panginoong Hesus. Pasalamatan ka, Panginoong Hesus. Luwalhatiin ka, Panginoon. Tunay ngang napakadakila mo, Panginoong Hesus. Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, ay aming panghahawakan, O Diyos, sa bawat araw. Panginoon, sa gitna ng kadiliman. Sa gitna ng kadiliman, liwanag ang iyong binibigkas. Sa sakit at karamdaman, lahat ay sa iyo natapuan. Sa gitna ng kadiliman, sa gitna ng kadiliman, liwanag ang iyong binibigkas. Sa sakit at karamdaman, tay mo, Jesus, aking gagalingan. Salita mo, Panginoon. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko.
kapayapaan. Sa mundo ay kahirapan, yaman ko ay sa iyo natagpuan. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Purihin ka, Panginoon. Salamat sa'yo, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoon. Jesus, ikaw ang buhay. Jesus, ikaw ang salita ng buhay. Tanging ikaw ang nagbibigay kahulugan sa aking buhay. Jesus, ikaw ang salita ng buhay. Tanging ikaw ang nagbibigay kahulugan sa aking buhay. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan 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 ko. Purihin ka, Panginoon. Salamat sa'yo. Yes, Lord. Hindi Salamat, natin ang Panginoon. pinamalakas sa Salita palakpakan, mo, Panginoon. panghahawakan namin. Panginoong Jesus. Yes, Lord. Purihin ka, Salamat. Panginoon. Pasalamatan mo siya. Oh, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, napakabuti mo. Salamat. Yes, Lord. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat. At Salamat, tunay nga, Panginoon. Lord, ang salita mo ay tapat at totoo. Amen. Maraming salamat sa mga pangako mo, Panginoon, sa amin sa iyong salita. Ito po ay buhay. Panginoon, ibibigay buhay sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Lord, sa araw na to. Thank you po sa bawat isa na nagbibigay, naglaan ng oras para, Panginoon, ikaw ay papurihan, sambahin, Panginoon. And I pray, bawat isa sa amin, ang pagbibigay ng papuri sa iyo, ito po ay araw-araw, ito po ay maging lifestyle ng buhay namin.
Panginoon, na magpasalamat kami sa iyo, purihin ka, dahil sa iyong kadakilaan, dahil sa iyong katapatan sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord. Purihin ka, sambahin ka, at hindi kami magsasawa kailanman. Hindi kayo magsasawang magpuri at bibigay sa papasalamat sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw, hindi ka nagsawa sa amin. Ikaw po ay tapat at totoo sa amin. Hindi mo kami pinapabayaan. Hindi mo kami tinatalikuran, Panginoon. Salamat sa iyong matinding pag-ibig sa amin. Salamat sa iyong pagkilos sa amin. Salamat sa kagalingan. Salamat sa pagpapala mo sa bawat isa. Salamat sa bawat pamilya. Panginoon, nakikiisa sa amin, sa nasa online, Lord, at nanditong kasama namin sa iyong sambahan. Maraming salamat. Salamat sa iyo. At ikaw po ang patuloy na kumilos ngayong araw na to. Lord, we're excited sa gagawin mo ngayong umaga. Yes, Lord. Panginoon, kung ano yung ginawa mo kayo sa aming pagpupuri sa iyo, sa iyong salita, Panginoon, tunay nga, Lord, ang mga salita mo na aming tatanggapin ngayong araw na to ay panghawakan namin. Panghawakan namin at maniwala kami sa pangako mo sa bawat isa sa amin. Kaya maraming salamat. Purihin ka, sambahin ka, itaas ang pangalan mo. Ito ang aming samot dalangin, ipasasalamat sa iyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng malakas na Amen. Amen. Yes, Lord. Amen. Purihin ng Panginoon. Sino ang masaya ngayong umaga? Tayo pong lahat ay tumayo at bigyan natin ng Panginoon ng isang malakas na papuri at pasasalamat. Hallelujah! Hallelujah! Oh, we worship you, Lord. We bless your name, Lord. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We bless your name. Holy, holy, holy is the Lord our God. And we give you praise, Lord. We love you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Maraming salamat, O Diyos, aming Ama na nasa langit, makapangyarihang Diyos, Diyos na walang hanggan, Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po, Panginoon, ay nagpapakumbaba sa iyo ngayong umaga at inilalapit po sa iyo, O Diyos, ang aming mga buhay. At inadalangin po namin ang pangunguna ng Banal Espiritu sa aming buhay at sa aming pamilya. Samahan mo kami, Panginoon, ngayong umaga na ang iyong salita ay magbigay ng kapahayagan, katotohanan at karunungan sa aming pong buhay. Pagpalain mo ang iyong mga anak, pagpalain mo ang aming bansang Pilipinas, pagpalain mo ang mga mamamayang Pilipino, Panginoon, na magkaroon ng kaugnayan sa iyo. Makilala nila ang totoo, tunay, at iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagbigay ng kanyang anak, ang Panginoong Jesucristo, na aming Panginoon at tagapagligtas. Salamat po, O Diyos, ngayong umaga, sa patnubay ng Banal Espiritu, sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus, ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng malakas na Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bago tayo mapo, sabihin mo sa katabi mo, maraming salamat sa iyo. Narito ka, pagpalain ka lalo ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Pagpalain din ng Panginoon yung mga nasa online at nawa makasama namin kayo. Magkaisa tayo na sumamba at purihin natin ang ating Panginoon. Tayo po'y naglilingkod sa Diyos na buhay. Amen? Ang Diyos makapangyarihan, siya yung nangunguna sa ating buhay, siya yung gumagabay sa ating buhay, siya po ang kumakalinga sa ating pong buhay. Purihin ang Panginoon. Kaya po, welcome sa lugar na ito, sa ating pagsamba sa Panginoon, dito po sa Acts Community Ministries. Ngayong umaga,
Ako po ay mangungusap sa paksang The Reality of Faith in God. Ang realidad o ang katotohanan ng pananampalataya sa Diyos. Sa loob ng nakaraang ilang buwan, at maging ngayon pong buwan na ito, ipinaalam po natin ang tungkol sa kahalagahan ng pananampalataya. Unang linggo natin, tinalakay natin itong buwan na ito ng Mayo, ang crossover faith and then conquering faith. Last Sunday, we talked about the extraordinary faith. So today, we will talk about the reality of faith in God. Tandaan po natin ito, ang pananampalataya ay pagtitiwala sa Diyos. Kahit ano po ang maging resulta ng ating mga panalangin, ng ating mga hiningi sa Diyos, tayo pa rin ay sumasampalataya sa Panginoon hanggang sa katapusan ng buhay natin dun sa gantimpalang nakalaan sa atin. Faith, trust God, despite the results, it is still believing in God even to the final reward. Yun po yung pananampalataya, mga kapatid, pagtitiwala po natin sa Diyos. Ay naniniwala sa Diyos, tayong maasa sa Panginoon kahit ano po ang maging resulta ng ating pong hinihingi o ng ating pananampalataya at pinaniniwalaan sa Panginoon. Ngayong sandali, ito na po yung katapusan ng pag-aaral natin tungkol po sa aklat ng Hebrews, no? Kabanatang 11 na pinag-usapan natin, pinag-aralan natin, yung tungkol po sa pananampalataya ng mga lingkod ng Panginoon, lalaki at babae na ginamit ng Diyos na naging halimbawa po sa atin. At ako'y naniniwala na nawa yung mga lessons na ating pong napakinggan, napag-aralan, ito po ay may apply po natin sa ating pong buhay. Ako po, lalo po akong lumalakas sa pananampalataya na patuloy ko pong pinakikinggan yung mga lesson po natin. Yung mga pinag-aralan po natin sapagkat mga salita po ng Diyos yan na ini-expound po natin. Ano po? Na ating pong hinuhukay, pinag-aaralan, hinihingi sa Panginoon ang kapahayagan, ang kaunawaan. Kaya maging nasa ating pong mga nasa online, no, patuloy po natin na panoorin, pakinggan, pag-aralan yung mga nasa YouTube po natin na mga messages. At ito po yung magbibigay sa atin ng mga kaunawaan, karunungan, kung paano tayo maglilingkod sa Panginoon at kung paano tayo gagamitin ng Panginoon. At tandaan po natin ngayong sandali, ang aklat ng Hebreo, kabanatang 11, ito po ay dapat basahin, unawain, pag-aralan. No po, hindi dahil nagtapos na tayo sa pag-aaral sa buong chapter na ito ay tapos na. Hindi po ito pa rin yung ating pang-araw-araw na buhay. No po, lalo pat ang iba ay nakakaranas ng tinatawag na panlulupaypay, panghihina. Dapat walang lugar po sa atin ang panghihina, panlulupaypay. Lalo tigit yung pagtalikod. Amen? Sapagkat tayo po ay sumasampalataya sa Panginoon, huwag tayong tumulad sa iba na ang kanilang pagtitiwala sa Panginoon, kinalimutan na nila. Na ang pagtitipon sa gawain ng Panginoon ay nawala na sa kanila. Tandaan po natin yung pagkikita po natin, pagpapalakasan po natin ito. Na nagbibigay tayo ng encouragement sa bawat isa na lalo po tayong tumibay. Kaya lang, may mga ibang kapatiran na talagang minsan nawawalan ng pag-asa. Pakisabi sa katabi mo, hindi ikaw yon. No? Meron po ba rito na nag-struggle sa kanyang pananampalataya? Meron ba rito na parang naharap ka sa isang mabigat na suliranin na minsan gusto mo nang mawala at tumalikod? Nakakaranas ka ba na parang nasa dulo ka na ng buhay mo na parang sinasabi mo, ayoko na. Sino nakaranas ng ganon? Kung ang iba sa inyo nararanasan yun, talagang dapat lalo nating tingnan, pag-aralan, itong Hebreo Kabanatang 11. Lalo tigit, ito pong mga talata na ating pong babasahin ngayon. Handa na po ba kayo? Sino po ang handa na magsabi ng amen? Ayun, marami po tayong handa na. So buksan mo natin ang ating banal na kasulatan sa aklat ng Hebreo. Kabanatang 11, talatang 32 hanggang 40. Na po.
At titingnan po natin kung ano po yung mga mensahe at paalala na ipagkakaloob ng Panginoon sa atin upang lalo tayong tumibay sa ating pananampalataya, upang lalo tayong magtiwala sa Panginoon. Amen? So sinabi sa talatang 32, ang ganito, ano pa ang dapat kong sabihin sapagkat kukulangin ako ng panahon kung isasalaysay ko pa ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel at sa mga propeta, na ang mga ito sa pamamagitan ng pananampalataya'y lumupig ng mga kaharian, naglapat ng katarungan, nagtamo ng mga pangako, nagpatikom ng mga bibig ng mga leon, pumatay ng bisa ng apoy, tumakas sa mga talim ng tabak, lumakas mula sa kahinaan, naging makapangyarihan sa digmaan, nagpaurong ng mga hukbong dayuhan, talatang 35, tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli. Ang iba'y pinahirapan at tumanggap ng paglaya upang makamit nila ang higit na mabuting pagkabuhay na muli. Talatang 36, ang iba'y nagtiis ng pagkalibak at paghagupit at maging ng mga tanikala at pagkabilanggo. Sila'y pinagbabato hanggang mamatay. Nilagari, pinagpapatay sa tabak. Sila'y naglibot na may suot na balat ng mga tupa at kambing. Mga naghihirap, pinag-uusig, inaapi. Na sa mga iyon ay hindi karapat-dapat ang sanglibutan, sila'y nagpalaboy-laboy sa mga ilang o disyerto, sa mga kabundukan, sa mga yungib at sa mga lungga sa lupa. At ang lahat ng mga ito, bagaman pinuri dahil sa kanilang pananampalataya o sa mabuting patotoo ng kanilang pananampalataya, ay hindi nila tinanggap ang ipinangako. Yamang naghanda ang Diyos ng lalong mabuting bagay para sa atin, upang huwag silang maging sakdal na hiwalay sa atin. Purihin ang Diyos sa kanyang mga salita. Ngayong sandali, mga kapatid, aalamin natin ang mga katotohanan o realidad ng pananampalataya sa Diyos na nabasa, tungkol sa nabasa po natin. Dito sa Aklat ng Hebreo, Kabanatang 11, talatang 32 hanggang 40, upang maging balanse yung ating pananampalataya. Kasi ang ating pong main idea na aking naipahayag sa inyo, na ang pananampalataya ay pagtitiwala sa Diyos sa kabila ng anumang resulta. May mga nagtagumpay, pero may mga pinahirapan. May mga naging makapangyarihan, pero may mga nagkaroon naman din ng kakayanan upang kanilang mapagtagumpayan ang mga pag-uusig, ang mga pagpapahirap sa kanila. So ngayong umaga, minsan magtataka tayo bakit merong iba matagumpay, pero bakit merong iba na talagang naghihirap naman. Babalansihin po natin yon base sa realidad ng pananampalataya na ipinagkaloob po sa atin ng ating Panginoon. Amen? So, ngayong umaga, ang katanungan ay ito. Ano ang mga bagay na dapat nating malaman tungkol sa katotohanan ng pananampalataya sa Diyos? What are the things we need to know about the reality of faith in God? Ano po yun na dapat nating malaman? Ano po itong realidad na ito? Ano po? Una po, tandaan natin ito. Ang pananampalataya sa Diyos ay nagbibigay ng kapangyarihan o kalakasan sa mga hindi perpektong mananampalataya upang magawa ang mga dakilang bagay ng Diyos. Faith in God empowers the imperfect believers to accomplish great things for God. Tandaan po natin yung mga ginamit ng Diyos. Magmula po dun sa talatang 3 ng Hebreo Kabanatang 11, na katulad nila Abel, nila Enoch, nila Noah, nila Abraham, nila Moses, Joshua, mga propeta. Yung iba sa kanila nagtagumpay.
Bakit sila nagtagumpay? Dahil sa kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Hindi po sila perpekto. Amen? Hindi po sila mga tao na galing sa ibang planeta. Sila po yung mga ordinaryong tao na dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos ay naging makapangyarihan. Nagkaroon sila ng kalakasan upang kanilang maisagawa ang mga dakilang bagay na pinagagawa ng Panginoon sa kanila. Tingnan po natin yung kwentong ito, yung sinasabing ito. Balikan natin yung teksto natin. Sinabi sa talatang 32, ano ba ang dapat kong sabihin sapagkat kukulangin ako ng panahon kung isasalaysay ko pang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel at sa mga propeta. No, sabi ng writer nitong Hebrew, sabi niya, kukulangin ako ng panahon. What more shall I say? I do not have the time to tell about Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel, and the prophets. Now, mga kapatid, makinig po kayo mabuti. Ito po ay isang bagay na dapat maging maliwanag po sa atin. Itong mga lalaking ito ng Diyos, na ginamit ng Panginoon, meron silang tinatawag na kakulangan, shortcomings, kahinaan. But in spite of their imperfections, God honored their faith. Sa kabila ng kanilang mga bahid, no? Meron silang tinatawag na moral stain or bahid or kakulangan. Pinarangalan sila sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Kaya itong mga lalaki at babaeng ito na ating pinag-aralan, makaka-relate tayo sa kanila. Makakaugnay po tayo sa kanilang pamumuhay at sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Now, tingnan po natin ang bawat isa sa kanila, tulad ni Gideon. Si Gideon po ay binanggit sa Judges chapter 6, verse 8. Okay? So, mapapansin po natin dito na inuna si Gideon, na supposedly dapat mauna si Barak bago si Gideon. Na dapat mauna si Jephthah bago si Samson. Na dapat mauna si Samuel bago si David. Kaya lang meron siyang dahilan, no, para ipaunawa sa atin na itong mga lalaki na ito na ginamit ng Panginoon, they were just ordinary people. Katulad natin. May kahinaan, may kakulangan. Pero sa kabila ng kanilang kakulangan, ginamit sila ng Panginoon dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Kaya pagkasabi sa katabi mo, napakahalaga ng pananampalataya sa Diyos. Amen? Napakahalaga ng pagtitiwala sa Diyos kahit ano ang maging resulta ng hinihingi mo sa Panginoon, dapat ka pa rin magtiwala sa Diyos. Sagutin ka man ng Panginoon, praise the Lord, thank you Lord. Hindi mo man makamit ang kasagutan ngayon, praise the Lord pa rin, sapagkat merong mas malaking plano ang Diyos. For God causes all things to work together for the good of those who love God. Huwag natin kalilimutan yan. Na ang object ng ating pananampalataya, ang sentro ng ating pananampalataya, hindi ang ating sarili, hindi ang ating kapwa, hindi si pastor, hindi ang kapatiran sa church. Ang object ng ating pananampalataya ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ang focus ng ating pananampalataya. Kaya itong mga lalaking ito na binanggit dito at mamaya makikita nyo pa yung iba na nakaranas ng paghihirap talaga pero nanatiling matapat sa Panginoon. Bakit? Sapagkat ang object, ang sentro, ang focus ng kanilang pananampalataya ay ang Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung may mga taong tumalikod na wala sa pananampalataya, nakatingin sila sa kanilang sarili. O nakatingin sila sa kanilang kapwa. O nakatingin sila sa isang tao na kanilang iniidolo at pagkatapos na wala na rin sila. Mga kapatid, napakahalaga ng pananampalataya na nakatuon sa Diyos, sa ating Panginoong Yesus. Kaya sa pagtatapos ng lesson natin na ito tungkol sa Hebrews chapter 11, hindi po nagtatapos ang pananampalataya. Amen? Patuloy tayong lalakad sa pananampalataya. Patuloy tayong mamumuhay sa pananampalataya. Now, tingnan po natin si Gideon. Binanggit siya sa Judges chapter 6 verse 8. Si Gideon ay isang duwag na tao. Isang araw, binisita siya ng Panginoon, sinabi sa kanya, man of valor. Nagulat siya. Bakit tinawag siyang man of valor o isang magiting na lingkod o lalaki ng Diyos? Pero sa kabila noon, si Gideon, tinawag siya ng Panginoon
para gamitin siya ng Diyos na malupig nila yung kanilang mga kaaway. During that time, sila po'y sinakop, inaalipin, kinakawawa ng mga kaaway nila. At si Gideon po, sinasabi ng Judges chapter 6, no, nagbuo siya ng kanyang mga sundalo, ng kanyang army. At ito'y humantong sa 300 na lamang against sa 135,000 na mga sundalo ng mga Midianites. At dito makikita natin na binigyan siya ng Panginoon ng pagtatagumpay. Bakit? Kasi si Gideon ay sumampalataya sa Panginoon. Kaya lang yung latter part ng buhay niya, if you will read Judges 7 to 8, no po, si Gideon, nanghingi po siya ng mga alahas doon sa kanyang mga taong tinulungan. At pagkatapos ng mga alahas nito, ay kanya pong ginawang imahe. Ginawa niyang ephod, na parang, kasi may dalawang klase ng ephod sa panahon na yon, na sinusuot ng mga high priest, at yung isa namang ephod, yung ginagawa nilang imahe. At dahil doon, yung image na yon, naging Diyos-Diyosan ng mga tao sa kanyang kapanahunan. Victorious siya, ginamit siya ng Panginoon, pero tinawag pa rin siyang hero in the faith. Sa kabila ng kanyang kakulangan, sa kabila ng kanyang kahinaan. In spite of his failures, the Bible named him as a hero of faith. Tingnan natin si Barak. Si Barak ay binanggit sa Judges chapter 4. Si Barak ay naging matagumpay na leader sa Israel bilang isang hukom. At inalo niya ang mga mandirigma ng kanyang mga kaaway. Pero hindi siya sumama sa labanan unless na sinamahan siya ni Deborah, na isang propeta ng kanyang kapanahunan. Sabi niya, hindi ako makikipaglaban, hindi ko ipagtatanggol ang bayang Israel, maliban na kasama kita. At sabi sa kanya ni Deborah, kapag sumama ako sa iyo, yung karangalan mapupunta sa babae, hindi saya. Pero ginawa niya pa rin yun, dahil kailangan niya ng susuporta sa kanya. At sa kabila nun, nagtagumpay siya. The Bible mentioned him as one of a man in faith. Pero yung karangalan na ipasa sa babae. Dahil siya ay sumandal at nagtiwala sa kakayanan ng babae kaysa sa kanyang sariling kakayanan. Hindi natin inaalis na magtiwala at magbigay ng ating pagtitiwala sa isang tao. Pero kung ang paglilingkod natin ay totoo na lamang sa isang tao, doon nagkakaroon ng problema. Pero sa kabila noon, si Barak, tinawag siyang magiting sa pananampalataya. Tingnan natin si Samson. Si Samson ay binanggit sa Judges chapter 13 hanggang 16. Si Samson ay binigyan ng kapuspusan ng Banal Espiritu. Naging makapangyarihan siya. Pero siya'y nakipaglaro sa kasalanan. Sa halip na siya ay maglingkod sa Panginoon ng totoo, nakipagrelasyon siya sa hindi mananampalataya. At ito ang naging dahilan upang bumagsak ang kanyang paglilingkod sa Panginoon. Pero sa kabila noon, siya'y nagsisi, tumalikod sa kanyang kasalanan. At nung siya'y namatay, mas maraming siyang nagkapi na kaaway nung siya'y namatay kaysa nung siya'y nabubuhay. Si Samson ay makasalanan ang kanyang buhay, and yet binanggit siya bilang isang bayani ng pananampalataya. Bakit? Kasi ang tiningnan sa kanya, ang tiningnan sa mga lalaking ito ay ang pananampalataya at pagtitiwala nila sa Diyos. Bagamat may mga kahinaan sila. Tingnan natin si Jephthah. Si Jephthah ay binanggit din sa Judges chapter 11 to 12. At si Jephthah, siya rejected ng kanyang pamilya. Bakit? Kasi siya anak sa labas. Hindi siya tinatanggap ng kanyang mga kapatid kasi hindi siya kabilang sa pamilya. Kaya ang taong ito ay malayo sa kanyang mga kamag-anakan. Pero nung sila'y nilupig ng mga kaaway ng panahon nila, ang kanyang mga kapatid, ang kanyang mga mahal sa buhay, ay humingi ng tulong sa kanya
upang sila ay may pagtanggol. At ito nga, si Jephthah, sinabi ng banal na kasulatan, siya ay naging mandirigma, siya ay naging bayani ng pananampalataya. Kaya lamang, meron siyang isang tinatawag na hindi tamang panata. Nagkaroon siya ng isang panata na sinabi niya, kapag nagtagumpay ako sa digmaan, sabi niya, ang sino mang lalabas sa pintuan ng aking bahay, iaalay ko siya na susunugin. Isang tinatawag na hindi tamang panata. Ang lumabas ng bahay niya, yung kanyang dalagang anak. Yung kanyang napakagandang anak na babae ang lumabas sa pintuan ng kanyang bahay. At dahil sinabi niya yung salita, ang kanyang anak ay inialay niya para sunugin. And yet, binanggit sa Biblia na siya ay isang lalaki na bayani ng pananampalataya. Tingnan natin si David. Si David ay binanggit sa 1 Samuel chapter 16 to 31, 2 Samuel in the book of Kings. He was called a man after God's own heart. Tinalo niya si Goliath sa isang labanan. At nagwagi siya laban sa mga Filisteo. Walang digmaan na natalo si David. And yet si David ay isang lalaki na nag-commit ng adultery. At yung kanyang adultery na ginawa ay kanyang kinover up na yung asawa ni Bathsheba na kanyang nakarelasyon ay nilagay niya sa unahan ng digmaan. At ito'y hindi nalingid sa kaalaman ng Panginoon at pinuntahan siya ni Nathan at sinabi sa kanya, meron pong isang lalaki sa inyong kaharian na meron siyang kapitbahay na isa lamang yung tupa. At siya'y maraming mga tupa. At nagkaroon siya ng bisita, sabi nung propeta. At nung nagkaroon siya ng bisita, naghanda siya ng piging para sa kanyang bisita, hindi niya kinatay yung kanyang sariling tupa, ang kinuha niya yung tupa ng kanyang kapitbahay at yun ang kanyang kinatay para ipakain sa kanyang bisita. Nagalit si David nung marinig niya, sino ang lalaking gumawa noon? Sabi sa kanya ni propeta Nathan, ikaw po yun, mahal na hari. Kinuha mo ang hindi sa iyo. At nalaman niya yung kasalanan na kanyang ginawa. Ngunit ang resulta ng kasalanan ng kanyang ginawa ay rebellion sa kanyang pamilya at ang kamatayan ay hindi naalis o ang pagpaslang o pagpatay ay hindi naalis na naging sumpa sa kanyang sambahayan. Yet he was forgiven when he asked God for his forgiveness. Yun ang dahilan kung bakit binanggit sila ng mga bayani ng pananampalataya sa kabila ng kanilang imperfections, sa kabila ng kanilang mga kakulangan, moral stain na tinatawag, or flaws. Si Samuel ay ganun din. Binanggit siya sa 1 Samuel chapter 3. He was regarded as a man of God, but failed to raise his sons to follow the Lord. In 1 Samuel chapter 8, verse 1 to 3, ang kanyang mga anak ay lumaki na mga dishonest, corrupt, and perverted people during their time. And yet, si Samuel, he was a man of God. Kaya kapag tayo po'y tumingin sa tao, magkakaproblema tayo. Ang pananampalataya natin sa Diyos, hindi sa tao. Amen? Ang tao maaring ginagamit sa atin, no? Pero hindi siya ang absolute na halimbawa sa ating buhay. At mamaya, tutungo tayo roon. So makikita natin dito, itong mga lalaking ito ng Diyos, no? Hindi sila perfecto, but in spite of their imperfections or flaws or moral stain, God used them and they did mighty works because they trusted God in a challenging situations. So itong listahan nito sa Hebrews 11, verse 32, ay mag-encourage sa atin, magbibigay sa atin ng pag-asa na bagamat sila hindi perpekto, ginamit sila ng Panginoon. Ikaw rin, kahit na ordinaryo kang nanay,
ordinaryong anak, ordinaryong tao, gagamitin ka ng Panginoon. Magtiwala ka at sumampalataya sa ating Panginoon. Amen. Tingnan po natin yung mga accomplishments sa mga propetang ito na binabanggit sa talatang 33. Ang mga ito sa pamagitan ng pananampalataya ay lumupig ng mga kaharian, naglapat ng katarungan, nagtamo ng mga pangako, nagpatikom ng mga bibig ng mga leon, pumatay ng bisa ng apoy, tumakas sa mga talim ng tabak, lumakas mula sa kainaan, naging makapangyarihan sa digmaan, nagpaurong ng mga hukbong dayuhan, tinanggap ng mga babayang kanilang mga patay sa pamagitan ng pagkabuhay ng muli. Mula sa mga talatang ito, makikita po natin mga kapatid, ang siyam na halimbawa ng matagumpay na pananampalataya nila sa Diyos. Una po, sa pamagitan ng pananampalataya, sila'y lumupig ng mga kaharian. Through faith, they subdued kingdoms. Sino sila? Si Joshua, yung mga judges, si King David. They conquered kingdoms and their enemies because of their faith in God. Dahil sa kanilang pananampalataya, naging matagumpay sila sa mga digmaan. Pangalawa, sila ay gumawa ng katarungan. They work righteousness. Sino sila? Sila Nehemiah, sila Ezra, and other national leaders during that time administered justice and righteousness to the people. Kung titingnan natin ang buhay ni Nehemiah, talagang ginamit siya ng Panginoon. Bakit siya ginamit ng Panginoon? Dahil siya ay sumampalataya at nagtiwala sa Panginoon. Maging si Ezra, magigiting na lingkod ng Panginoon. Pangatlo, sila'y nagtamo ng mga pangako. In other words, they obtained promises. Tinugon ng Panginoon. Pinagkaloob sa kanila ang kasagutan ng mga pangako. Si Joshua, si Caleb, together with the second generation, they saw the fulfillment of God's promise for them. Ano yon? Possession of the promised land. Si Joshua lang, si Caleb, pati yung second generation, ang nakarating doon sa tinatawag na promised land. Because of their faith in God. Dahil sa kanilang pananampalataya, nakapasok sila sa lupang pangako. Yung mga walang pananampalataya, sila'y namatay sa disyerto. Hindi nakarating doon sa pangako. Hindi nila natanggap yung kasagutan, katugunan ng pangako ng Panginoon. Pangapat, ang iba'y nagpatikom ng bibig ng mga leon. Sino sila? Daniel was saved from the mouths of lions. Di ba? Kung tingnan natin sa Daniel, si Daniel hinagis doon sa kulungan ng mga leon. At hindi siya kinain ng mga leon. Kaya siya'y nailabas. Ang inilagay naman doon, yung mga nagpahagis o nagpatapon sa kanya doon, hindi pa man nakakapasok doon sa pintuan ng kulungan, nilapa na sila ng mga leon. Si Daniel, niligtas ng Panginoon. And of course, kahit na si David, siya pumatay ng leon. Si Samson, pumatay ng leon. Hindi sila naggapi ng leon. Ang iba naman, panglima, ay pumatay ng bisa ng apoy. They quenched the violence of fire. Sino sila? Sino sila? Shadrach, Meshach, and Abednego na itinapon doon sa pugon ng apoy. Dahil sila hindi sumamba doon sa ginawa ng hari na imahe. Kaya sabi nila, hindi po kami sasamba sa image na yan na ginawa ng tao. Gawa lang yan ng tao, ba't kami sasamba sa kanila? Kaya sila pinatapon doon sa pugon ng apoy, pero sinamahan sila ng Panginoon. Amen? Bakit? Dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Kasama nila ang Panginoon. Kaya sinabi, 3 inihagis, pero 4 ang nakikita po namin, mahal na hari, sapagkat ang Panginoong Hesus during that time ay nasa gitna nila. Purihin ang Panginoon. That is absolute faith in God. Pang-anim, sila ay tumakas sa mga talim ng tabak. They escaped the edge of the sword. Sino sila? Si David. Si David ay sinibat ni Saul. Kaligtasan niya yon. Si Elijah ay hindi na patay ni Jezebel. Sapagat during that time, si Jezebel ay nagpapatay ng napakaraming propeta. Si Elisha, naligtasan niya yung talim ng tabak.
nang siya pinuntahan ng mga sundalo ng Syria. If you will remember that, the book of 2 Kings. And then he prayed to God, and God blinded them. Hindi sila nakita ng kanilang mga kaaway. At dinala nila ito doon sa Israel. At sinabi sa Panginoon, Lord, buksan mo po ang kanilang mga mata upang sila'y makakita. At nabuksan ang kanilang mga mata at napapaligiran sila ng mga kaaway. Pero ano ginawa niya? Pinakain niya ang kanyang mga kaaway. At pagmula nun, hindi na sila pinuntahan ng kanilang mga kaaway. Natakasan nila ang talim ng tabak. Purihin ang Panginoon. God spared them from their enemies. Pangpito, sila ay lumakas mula sa kahinaan. Out of weakness were made strong. Sino siya? Sino sila? Isa sa kanila ay si King Hezekiah. If you will recall, si King Hezekiah ay sinabihan na ni Propeta Isaias na ang buhay niyo po ay maikli na lamang. Ayusin niyo na ang inyong mga dapat ayusin sapagkat kayo kukunin na ng Panginoon. Ano ginawa ni Hezekiah? Umiyak siya sa Panginoon. Nagpakumbaba siya. Sumampalataya sa si Diyos na bigyan pa siya ng buhay. At dinagdagan ng Panginoon ng 15 taon ng kanyang buhay. Bakit? Dahil siya ay sumampalataya sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Nire-recognize ng pananampalataya ang ating kahinaan. But at the same time, kumakapit sa Diyos na ang Diyos ang kalakasan po natin. Amen? Kaya nga sabi ng Panginoong Isus sa John chapter 15, verse 5, without me, you can do nothing. Kapag wala ako, kapag wala ang Diyos sa ating buhay, wala tayo. Ang Diyos, kapag wala tayo, mananatiling Diyos. Pero kapag ikaw at ako, wala ang Diyos sa buhay natin, useless tayo. Worthless ang buhay natin. Kaya nakakalungkot yung iba na talagang kinakaya nilang gumising sa umaga, magtrabaho, magpakapagod, na hindi kasama ang Diyos. Maghanap buhay, hindi kasama ang Diyos. Magnegosyo, hindi kasama ang Diyos. Nakakapangamba yun. Sapagkat uuwi ang buhay sa kawalan. Useless ang buhay pag hindi kasama ang Diyos. Pero kapag kasama ang Diyos at sumasampalataya ka sa Diyos, ang buhay ay makahulugan at punong-puno ng kabuluhan. Amen? Purihin ang Diyos. Sila, pangwalo, sila ay naging makapangyarihan sa digmaan. They became valiant in battle. Who are they? Joshua, si Caleb. They experienced wonderful victory and power against their enemies. Talagang si Joshua, nagtagumpay. Si Caleb, at the age of 85, tinalo niya pa yung mga higante. Naging makapangyarihan sa digmaan. Bakit? Dahil sumampalataya sa Panginoon. Pangsyam, tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamagitan ng pagkabuhay na muli. Dalawang pangyayari sa lumang tipan ang makikita natin. Sa 1 Kings chapter 17 verse 19 to 22, binuhay ni Elijah yung anak ng byuda ng Sarephat. Dahil itong babaeng ito ay tumulong sa kanya. At ang babaeng ito ay sumampalataya sa Panginoon. Tinanggap niya ang kanyang anak na nabuhay ng muli. Ganon din si Elisha. Binuhay niya ang anak ng Shunammite woman in 2 Kings chapter 4 verse 32 to 35. Kaya sila ay tumanggap, sinabi ng banal na kasulatan, ng pagkabuhay ng muli. May mga babae na tinugon ng Panginoon ang kanilang pananampalataya. What a marvelous display of the power of God to conquer the enemy of death during that time. Imagine the joy. Imagine mo yung kagalakan ng isang ina, ng isang nanay na namatayan ng anak at ang anak niya ay binuhay ng Panginoon. Imagine mo sa panahon natin ngayon. Nanay ka, magulang ka, tapos ikaw maglilibing ng anak mo, yun ang masakit na pangyayari sa buhay ng isang tao. Meron nga akong kilala, pinuntahan namin kagabi, binisita namin. Nanay siya. Una, namatay yung asawa niya. Masakit yun eh. Magkasama sila eh. Tapos yung asawa niya, namatay na. Pagkatapos yung anak niya, at the age of 41, inatake sa puso. Hindi mo maipaliwanag yung emosyon, yung damdamin ng isang ina na nawalan ng anak. Na ikaw magulang ka, ikaw ang maglilibing sa iyong mga anak.
Di bali nang ang magulang ang ilibing ng mga anak kaysa ang mga magulang ang maglibing ng anak. But of course, dito makikita natin, no, na binuhay dahil tinugon ng Panginoon ang kanilang pananampalataya. Tandaan po natin ito, mga kapatid, faith does that. Ginagawa ito ng pananampalataya. Matinding pananampalataya sa Panginoon. Pero kung ang matinding pananampalataya sa Diyos ay nearsighted lamang, ibig sabihin, ang pananampalataya mo ay para doon lang sa malapitan. Doon tayo magkakaproblema. Kasi ang pananampalataya, it should be farsighted. It goes beyond this life. Kasi kahit na binuhay ng Panginoon, of course, kung mananatili ka lamang doon, lahat naman ng binuhay ng Panginoon sa Biblia, namatay din sila. Lahat ng pinagaling ng Panginoon, nawala din sila. Kaya nga ang pananampalataya, hindi siya nearsighted, hindi pang malapitan lamang, kundi pang malayuan. It goes beyond this life. At ang focus ng pananampalataya ay ang Diyos kahit anong mangyari. Ang Diyos pa rin ang dapat pagkatiwalaan. Hindi po natin dapat sisihin ng Diyos sa kung ano man ang mangyari sa buhay natin. May mga taong ganun eh. Sa nangyari sa kanilang buhay, sinisisi nila ng Diyos. Nagsasalita sila ng kung ano sa Diyos. No, hindi dapat sapagkat ang Diyos, siya ang dapat na sentro ng ating pananampalataya, ng ating pag-asa at ng ating pagmamahal. Upang tayo po hindi mabaliwala sa buhay na ito. So ito po yung una na ating pong sinasabing po na ang pananampalataya ay nagbibigay ng kapangyarihan at kalakasan sa mga hindi perpektong tao na ginamit ng Panginoon sa makapangyarihang paraan. Pangalawa, what are the things we need to know about the reality of faith in God? Of course, faith in God empowers imperfect believers to accomplish great things for God. And second, faith in God enables individual believers to endure a great testimony of sacrifice for God. Ang pananampalataya sa Diyos ay nagbibigay ng kakayanan sa isang mananampalataya na tiisin ang dakilang patotoo ng pagsasakripisyo o paghihirap para sa Diyos. Tandaan natin mga kapatid, minsan nangyayari sa buhay po natin, hindi puro pagtatagumpay, hindi puro pagpapala. Hindi lahat ng pagkakataon, bed of roses. No, meron ding tinik, meron pagsubok, may persecution, may paghihirap. At dito po kailangan natin maging balanse. Kasi pagka naging nearsighted lamang tayo, doon lang tayo nakatingin sa mga nangyari sa ating day-to-day life, magkakaroon tayo ng problema. Kasi ang pananampalataya, mga kapatid, it goes beyond this life. Ng sentro nito, hindi ang mga tao sa ating paligid, hindi sila na ating pinag-aralan at tinalakay. Bagamat meron silang mabuting halimbawa ng patotoo na hindi sila perpekto, ordinaryo lang sila, ginamit sila ng Panginoon, pero ang pinakamatinding example natin, ang pinakamatinding sentro ng ating buhay ay ang ating Panginoong Hesus. So, tingnan natin yung kabilang bahagi naman, no? Ng pagsubok at paglaban nila o pagtitiis nila laban doon sa kahirapan at pagpapakasakit na kanilang naranasan. Hebreo, kabanatang 11, talatang 35, yung pangalawang pangungusap. Ang sinasabi po rito, ang iba'y pinahirapan at tumanggap ng paglaya upang makamit nilang higit na mabuting pagkabuhay na muli. The Bible says others were tortured. Ang iba sa kanila talagang pinahirapan. Pag sinabing tinorture, ibig sabihin talagang matinding pagpapahirap upang patayin ang isang tao. God did not save them. Yung iba iniligtas, yung iba hindi. They were faithful. Matapat sila. Pero hindi katulad ni Shadrach, Meshach, and Abednego.
They were tortured and they died. Pinahirapan sila at sila'y namatay. Hindi dahil mahina ang pananampalataya nila. Hindi dahil hindi sila nagpipray. Ang mga lalaki at babaeng ito ay tapat sa Diyos, sumasampalataya sa Panginoon, and yet, namatay sila sa pagpapahirap sa kanila. What makes the difference? Ano naging pagkakaiba? Hindi nila tinanggap yung pagpapalaya sa kanila because they believe that they will rise to a better life. Naniniwala sila na mabubuhay sila sa mas matindi, mas maganda, mas mabuting buhay. Meron silang matinding pananampalataya, hindi lamang sa buhay nito, kundi doon sa resurrection ng kanilang buhay, kaysa maging komportable sa kasalanan. Minsan nagtataka tayo at nagtatanong, bakit may nagtatagumpay? Bakit ang iba naman ay pinapahirapan o ang iba'y namatay sa kanilang pananampalataya? Tandaan natin ito, mga kapatid, ang realidad ng pananampalataya sa Diyos, minsan, binibigyan ka ng kapangyarihan ng kalakasan para magawa mo ang mga pinagagawa ng Panginoon. Minsan naman, binibigyan ka ng kakayanan ng Diyos upang matiis mo ang kahirapan, ang matinding pagsubok sa buhay at manatiling matapat at nagtitiwala sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Sinabi sa aklat ng Hebreo, Kabanatang 11, talatang 36, matindi ito, mga kapatid. Ang iba'y nagtiis ng pagkalibak. Tiniis nila kung paano sila libakin at sabihan ng kung ano-ano. Ang iba sa kanila, tiniis nila ang paghagupit. Ang iba sa kanila, tiniis nila ang mga tanikala, pagkabilanggo. Maaring masasabi natin na itong mga taong ito na nakaranas ng ito ay parang mahina yata yung pananampalataya nila at nahuli sila at nakulong sila at pinahirapan sila. Hindi po. Masasabi natin, mas matindi pa nga yung pagtitiwala nila at pananampalataya sa Diyos kasi tiniis nila yung pagpapahirap sa kanila. Buti nga sa atin, sa panahon natin ngayon, na ayos ang buhay natin, walang matinding pag-uusig sa atin. Hindi katulad sa China, sa mga komunistang bansa, o sa mga bansa na pinamamahalaan ng ibang relihiyon. Matindi ang pagpapahirap sa kanila. Naalala ko si Haralan Popov na nabasa ko yung kanyang biography. Na talagang pinahirapan siya, tinorture siya dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. At sinabi sa kanya, tagihan mo ang Diyos, makakalaya ka na. Pero hindi. Kaya matinding pagpapahirap sa kanya. Halos mawalan na siya ng katinuan sa pagpapahirap sa kanya. Kaya isang araw sinabi niya, Panginoon, yung pagtayo ko lamang sa iyo, tanggapin mo bilang aking pagsamba at pasasalamat sa iyo. Mga lalaki na pinahirapan dahil sa kanilang pananampalataya. Isang halimbawa sa Biblia ay si Propeta Jeremias. In Jeremiah 17 verse 15, he was imprisoned, kinulong siya dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Verse 37 ng Hebrews chapter 11, sila'y pinagbabato hanggang mamatay. Ang iba'y nilagari, pinagpapatay sa tabak, sila'y naglibot na may suot na balat ng mga tupa at kambing, mga naghihirap, pinag-uusig, inaapi. Sa 2 Chronicles chapter 24 verse 20 to 21, makikita natin dito ang isang istorya ng isang anak ng isang pari na si Jehoiada. Ang kanyang anak ay pinagbabato hanggang sa mapatay nang dahil sinabihan niya si King Joash dahil sa kanyang kasamaan. Ayon sa isang Jewish writer na author ng isang aklat, The Martyrdom of Isaiah, binanggit niya na si Isaiah
during his time, na ang namamahala ay ang napakasamang hari na si King Manasseh. Itinali si Isaiah sa magkabilang puno, kanyang kamay at paa, at pagkatapos, nilagari ang kanyang katawan. Pero si Isaiah, hindi siya umiyak, hindi siya nagmura, hindi siya nagsalita. Bakit? Kasi naintindihan niya yung Isaiah 53. Remember Isaiah 53? Nakita niya ang Messiah. Na-experience niya ang Messiah. Na hindi umimik, hindi nagsalita habang pinapahirapan. Imaginein mo ang sarili mo na makita mo ang isang taong nilalagari na hindi nagsasalita, hindi umiimik, kundi nagpupuri sa Diyos at nagsasabi, Panginoon, ang buhay ko ay sa iyo dahil ang pananampalataya ko ay sa iyo. Purihin ang Panginoon. Ang iba ay tinukso, pinahirapan, pinatay ng tabak. 1 King chapter 18 verse 4, si Jezebel during her time, minasaker niya ang mga propeta ng Diyos. At ang natira na lamang ay si Elijah. Kaya si Elijah tumakbo, tumakas. Sinabi ng Hebreo, Kabanatang 11, talatang 38, ang mga iyon hindi karapat-dapat ang sanglibutan. Sila'y nagpalaboy-laboy sa mga ilang, sa mga kabundukan, sa mga yungib, at sa mga lungga sa lupa. Nagtago ang iba. Nagpalaboy-laboy sila. Nagtago sa kabundukan, nagtago sa yungib, at sa mga lungga sa lupa. Ito yung panahon nila noon. At posibleng maulit ang panahon na ito sa panahon na si Antikristo na ang nagahari sa mundong ito. Kaya pakisabi sa katabi mo, huwag kang magpapaiwan. Kailangan magkasama tayo sa rapture. Amen? Kayo mga nasa online, makinig kayo mabuti. Huwag kayong magpapaiwan. Sapagkat ang maiwan sa mundong ito ay ang mga taong hindi sumasampalataya sa Diyos o ang mga taong hindi maalab ang pananampalataya sa Diyos. Kailangan maalab ang pananampalataya natin sa Diyos. Dahil kapag naiwan ka sa mundong ito, sasapitin mo yung kanilang sinapit. Pero hindi natin sinasabing nangyari sa kanila yon dahil mahina ang pananampalataya nila. Hindi po. Kasi nagkataon na sa panahon nila, sa kasalukuyang panahon nila, napakasama ang nagahari. At maging sa future natin, magkakaroon ng isang napakasamang hari. Naalala niyo po, nagturo ako tungkol kay Antikristo. Ang ugali ni Antikristo ay 7 beses na mas masama kaysa kay Hitler. Kaysa kay Nero. Alam ba si Nero ng kanyang kapanahunan, ang mga Kristiyano ay kanyang ginawang sulo sa gabi. Sinunog niya ang mga maraming Kristiyano. Kaya sa panahon na yon, makikita mo at makikilala mo kung sinong totoong Kristiyano. Kung sino yung totoong sumasampalataya sa Panginoon. Sapagkat sila'y lumalaban sa kanilang pananampalataya. Ngayon wala lang pamasahe, hindi na nagsisimba. Diba? Nagkaroon ng konting problema, nag-backslide na. Meron nga akong kasabayan noon na disciple Sabi niya, magbabackslide na ako, tatalikod na ako. Sabi ko, bakit naman? Kasi ang nanay ko, ang tatay ko, hindi pa naboborn again. Sabi ko, my goodness, nasaan ang pananampalataya mo? Sa kanila ba o sa Diyos? Kaya ako, kahit na ang nanay, ang tatay, hindi pa na-born again, naglingkod ako sa Panginoon. Kahit na matindi pag-uusig na naranasan ko, naglingkod ako sa Panginoon. Kasi ako ang unang Kristiyano sa amin. Kung ano-anong masasakit na salitang sinabi sa akin. Kung ano-anong panglilibak ang sinabi sa akin. Pero nanatili ako sa Panginoon. Bakit? Kasi ako ay sumasampalataya sa Panginoong Jesus. Purihin ang Panginoon. Sinabi ni Jim Elliot, isang missionary to the Oka Indians, ang ganito, he is no fool who loses what he cannot keep to gain what he cannot lose. Hindi siya mangmang na maiwala niya yung hindi niya naman maitatago. At makamit naman niya yung hindi na mawawala magpakailanman. And that is faith in God. Purihin ang Panginoon.
Mga kapatid, itong mga lalaki at babaeng ito na sa pamagitan ng kanilang pananampalataya sa Panginoon, nagtiis sila, nagsakripisyo sila, naghirap sila. Ito yung mga taong na totoong naglilingkod sa Panginoon na kahit na anong sabihin sa kanila, hindi sila natitinag. Na talagang kanilang pananampalataya sa Panginoon matindi. Kahit bumabagyo, sumasamba sila sa Panginoon. Kahit na bumabaha, nilalampasan nila ang baha para lamang sila'y makasamba sa Panginoon. Pasalamat tayo sa panahon natin ngayon. Maluwag ang pagsamba sa atin. Sa iba, hindi. Sa komunistang bansa, hindi po. Ang pagsamba nila sa ilalim ng lupa. Underground ang church. Sa China, underground ang church. Ang mga totoong mananamba ay nakatago. Kahit nasa Arab world, nakatago ang pagsamba. Kaya nga sinasabi ng banal na kasulatan, ang mundo, ang sanglibutan, it is not worthy for them. Ito po ang record, talaan ng mga matapat na lingkod ng Panginoon na nagmamahal sa Diyos, sumasampalataya sa Panginoon, na hinarap ang matinding sakripisyo, nagtiis dahil sa kanilang pananampalataya. Mga kapatid, hindi dapat tayo ma-confuse. Bakit may nagtagumpay? Bakit may naghihirap? Ang mahalaga, isa lamang ang sentro ng ating pananampalataya. And of course, kahit ang ating Panginoong Jesucristo ay dumanas ng matinding pagsubok sa kanyang buhay. Kaya nga sinabi ng Pilipos, Kabanatang 1, talatang 29, sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang ang manampalataya sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Alam nyo, yung dinidisciple ko dati, nung sinabi ko ito, nawala eh. Sabi ko, okay lang kung ayaw mo. Kaya nandirito tayo ngayon sa lugar na ito. Kung sino natira, yun ang pinapalakas natin. Dahil sa kaharian ng Diyos, matira ang matibay. Sabi ng Revelation, strengthen what remains. Iwanan man tayo ng mga kasama natin. Okay lang yun. Bumalik sila. Okay din yun. Huwag silang maglingkod sa Panginoon. Bahala sila. Basta tayo, ginawa natin ang dapat. Ang the best sa kanila. Minahal natin sila. Pinanalangin natin sila. Tinulungan natin sila. Pinaaral natin ang iba. Kakalungkot nga, yung mga pinaaral natin, hindi ko na nakita. Pero salamat, may mga ibang pinaaral tayo rito na nandirito at purihin ang Panginoon. Amen? Unang Pedro, Kabanatang 4, talatang 11. Kaya kayong nagtitiis ngayon, dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, ay magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Kahit ng iba, nami-misinterpret, ang iyong ginagawa, continue to do good deeds. Dahil ito yung resulta ng iyong pananampalataya. Ipagkatiwala ninyo ang sarili niyo sa Diyos na lumikha sa inyo dahil hindi niya kayo pababayaan. Amen? Pakitapik ang katabi mo, sabi mo sa kanya, hindi ka pabayaan ng Panginoon. Kahit anong mangyari, maging matibay ka, maging matatag ka, maging malakas ka sa iyong pananampalataya sa Panginoon. O, purihin ng Diyos. Sinabi ng Hebreo, Kabanatang 11, talatang 39, ang lahat ng mga ito, bagaman pinuri dahil sa kanilang pananampalataya o sa mabuting patotoo ng kanilang pananampalataya, hindi nila tinanggap ang ipinangako. Yung iba, they obtained promises, pero merong hindi nakatanggap ng pangako. They did not receive the promise. Ano itong promise na ito na hindi nila natanggap? It refers to Jesus Christ. Most of them were under the old covenant. But God provided something better for us. Kaya nga yung matinding sakripisyo nila
Kumbaga, sinasabi ng banal na kasulatan na naganda ang Diyos ng lalo mabuting bagay para sa atin, ayon sa Hebreo, kabanatang 11, talatang 4 na po, upang huwag silang maging sakdal na hiwalay sa atin. Kasi matindi yung persecution nila eh. Matindi yung paghahirap nila eh. Matindi yung torture sa kanila eh. Kaya if you will read Revelation chapter 7, yung mga pinugutan ng ulo, yung mga talagang tinorture, sinabi na sa Panginoon, Lord, hanggang kailan? At sinabi sa kanila, hanggang matapos ang eksaktong bilang ng mga sumasampalataya sa Panginoon. Tandaan niyo mga kapatid, may eksaktong bilang ang mga sumasampalataya sa Panginoon. Kaya magkaroon tayo ng maalab na pananampalataya na isama natin sa bilang na yon yung mga mahal natin sa buhay. Iyakan natin sila sa Panginoon. Gawin natin ang mabuti para sa kanila. Hindi nga lang natin may pipil para ipakita natin sa kanila ang totoo at tamang pananampalataya. Tandaan nyo, ang Diyos ay nagbigay sa atin ng mas mabuting bagay para ang mga taong nagsakripisyo sa atin, na una sa atin, ay hindi maging sakdal na hiwalay po sa atin. God provided something better for us. The Bible speaks of God having provided something better for us. Ito po yun. Hebrews 7 verse 19, better hope. Purihin ang Panginoon. Mas matindi, mas magandang pag-asa sa atin. Talks about us. Kasi yung kanilang matinding sakripisyo, no? Dapat mas lalo nating tapatan ng ating tapat na pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos upang maranasan natin yung mas better hope. Hebrews 7 verse 22, yung better covenant. We have the better covenant, mga kapatid. Mas matinding covenant. Ito yung new covenant natin sa Panginoon. Hebrews chapter 8 verse 6, we have the better promises. God provided something better for us. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Bakit nagbigay ang Diyos ng something better para lalo tayong ma-encourage, mapalakas, na sa kabila ng mga pagsubok sa panahon natin, problema sa panahon natin, lalo tayong magtiyaga, lalo tayong magtiis na sumampalataya sa ating Panginoon. Amen? Kung yung asawa mo hindi naglilingkod sa Panginoon, magtiis ka sa Diyos. Isang araw ang asawa mo maglilingkod sa Panginoon yan. Magtiwala ka sa Panginoon. Kung ang mga anak mo ayaw maglingkod sa Panginoon, iluhod mo sa Diyos. Ilapit mo sa Panginoon upang mapabilang sila doon sa mga sumasampalataya na makakasama natin sa kaharian ng Diyos. Mas matindi yung pangako ng Panginoon. We have the better sacrifice according to Hebrews 9 verse 23 and a far better country in Hebrews 11 verse 16. Tingnan nyo na lang po yan. Aralin na lamang po ninyo yan upang tayo po, kayo po, ay lalong maging matapat na patuloy na nagtitiwala sa Panginoon. Ang Diyos nagbigay na mas matindi para sa atin. Itong sinasabing God having provided something better, it means to look out beforehand. And it carries the idea of seeing beforehand to the great plan of God. Ito yung nagbibigay sa atin ng idea na ang buhay natin ay hindi lamang sa mundong ito. Amen? Meron pang better and greater plan of God for all of us. Sa iyo at sa pamilya mo. Na ang punto po natin ngayon, kahit anong dinaranas mong pagsubok, kahit anong dinaranas mong problema, lalo kang maging matapat sa Panginoon. Lalo tayong dapat mag-attend ng church. Huwag tayong padaig sa mundong ito. Labanan natin ang lahat ng pagsubok, lahat ng tukso sa mundong ito sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Amen? Ituon natin ang ating paningin sa Kanya. Tingnan natin yung sinasabi ng Hebreo Kabanatang 12, talatang 1 hanggang 3. Dito tayo magtatapos. Ano binabanggit? Sa talatang 1. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, maraming mga taong nakatingin sa inyo. Ang Diyos nakatingin sa iyo.
Maraming mga tao nakatingin sa iyo dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi. Tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Buong tiyaga, magtiis tayo. Meron tayong takbuhin. Dumadaan lamang tayo sa mundong ito. Mga kapatid, dumadaan tayo at sa pagdadaan sa mundong ito, ibahagi natin ang mabuting balita. Dalhin natin ang ating pamilya, ang mga tao sa pananampalataya sa Panginoon. Gawin natin yan. Talikuran ng kasalanan, ang anumang balakid na kumakapit sa atin, buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Talatang 2. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Pwede ba nating basahin ang talatang 2 ng sabay-sabay? Are you ready? Go! Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi Niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayoy nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Talatang 3. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Faith looks at God, to Jesus Christ, saying, with Him, all things are possible. Can we give Him the praise? Sa pamamagitan niya, lahat posible. Sa pamamagitan niya, lahat ng pagsubok, lahat ng karamdaman, lahat ng kahirapan, mapagtatagumpayan. Posible lamang. Amen? Purihin ang Panginoon. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Hindi kay pastor. Hindi sa asawa ng pastor. Hindi sa ibang mga pastor sa lugar na ito. Hindi sa katabi mo. Kahit wala nang katabi mo sa kanyang paboritong upuan, magpapatuloy kang nakatingin kay Jesus. Amen? Alam ng Diyos ang iyong paboritong upuan. At pag nawala ka dyan, mamimiss ka. Pero dapat hindi. Dapat patuloy kang tumingin sa Panginoong Jesus. Ito ang sigaw ng puso ko. Ito ang daing ng aking damdamin. Lalo na ang mga kabataan natin. Ang ating sons generation. Bumalik sa pagtingin sa Panginoon. Magbalik loob. Sumampalatayang muli. Tayo manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa kaalaman at balanseng kaalaman at kaunawaan mula sa iyong mga salita. May mga nagtatagumpay dahil sa kanilang pananampalataya sa iyo because you are sovereign. May mga naghirap, pinahirapan, pinag-uusig dahil ito ang nangyari sa kanila sa kanilang kapanahunan. But you are still sovereign. Ikaw pa rin ang Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. At sa iyo kami nakatuon. Ang aming puso, ang aming pananampalataya, ang aming paningin ay nakatuon sa iyo, aming Panginoong Jesus, aming tagapagligtas, aming hari na maghahari sa amin magpakailanpaman. Amen. Amen. Habang ang mga uloy na kayo ko, mga matay nakapikit, lagi tayong nagbibigay ng pagkakataon sa mga dumadalo sa gawain ito at maging nasa online service natin. Tandaan po ninyo, walang kaligtasan sa iba. Walang kaligtasan sa kaninumang tao. Walang kaligtasan sa relihiyon. Wala po. At hindi ka rin maliligtas sa pamagitan ng mabuting ginagawa mo. Sapagkat ang kabutihan na ginagawa natin, ang lahat ng ating katuwiran,
maruming basahan lamang ito sa harapan ng Diyos kung wala si Kristo sa ating puso. Dahil ang kaligtasan natin ay yung namatay sa krus. Yung nagbigay ng kanyang buhay sa atin. Yung tumagas ang kanyang dugo, banal na dugo, doon sa krus ng Kalbaryo na maglilinis ng ating buhay. Siya si Heso Kristo na nagbigay ng kanyang buhay sa iyo. Nasabi ng banal na kasulatan, kung tayo makasalanan pa, siya'y namatay para sa atin dahil sa kanyang pag-ibig, dahil sa kanyang pagmamahal. Dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, si Heso Kristo, upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan, ay si Heso Kristo. At upang maranasan mo ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan, tanggapin mo si Heso Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. Hayaan mo na ikaw ay kanyang linisin. Hayaan mo na ikaw ay kanyang patawarin mula sa iyong mga kasalanan. Sapagkat siya lamang ang may kakayanan, may kapangyarihan na magpatawad. At kapag tinanggap mo siya sa iyong puso bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay, mararanasan mo ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang paglilinis sa iyong buhay. Mararanasan mo yung pagbabago ng iyong buhay kung magiging totoo ka sa kanya. Kaya kung nais mo yan, sumunod ka sa akin sa maikling panalangin na ito. Sabihin mo, Panginoong Jesus, naniniwala ako sa iyo. Sumasampalataya ako sa iyo. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Linisin mo po ako ng iyong banal na dugo. Tinatanggap kita bilang tagapagligtas sa Panginoon ng aking buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Tinatanggap ko ang kaligtasan, ang pagpapatawad mo sa akin, at ang pagbabago ng aking buhay. Sa makapangyarihang pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Kung ikaw ay sumama, nakiisa sa panalangin na yan, nawa ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay mahayag sa iyo. At nawa ang salita ng Diyos ay magbigay ng liwanag sa iyo. Simulan mong basahin ang banal na kasulatan upang ikaw ay makaranas ng makapangyarihang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Purihin ang Panginoon. Tayo pong lahat sa lugar na ito ay tumayo. Narinig po natin yung mensahe ngayon tungkol po sa realidad ng pananampalataya sa Diyos. Ito po yung realidad. Ito po yung katotohanan. May mga taong nagtagumpay, naging victorious sa kanilang pananampalataya, kanilang buhay, dahil sa kanilang pananampalataya. Wagas, dalisay ng pananampalataya sa Diyos. Ngunit may mga tao rin naman na binigyan ng kakayanan ng Diyos na magkaroon ng mabuti at dakilang patotoo sa pamagitan ng kanilang pagsasakripisyo na malampasan ng paghihirap ng buhay. Ang lahat ng pagsubok sa kanila. And of course, binanggit ito ng banal na kasulatan. Yung tindi ng paghihirap nila, hindi sila mga perpekto. Pero nagtagumpay sila sa pamagitan ng pananampalataya sa Diyos. At ang Diyos nagbigay sa atin ng something better. Better hope. Better life. Better promises. Better covenant through Jesus Christ. A far better country. The kingdom of God. Na ang Diyos na naghahari. Kaya katulad nila, ano man yung pagsubok mo, ano man yung dinadala mo, huwag kang give up. Huwag kang susuko. Huwag mong sasabihin, ayoko na, tama na, suko na ako. No, hindi. Huwag kang susuko. Ipaglaban mo ang minsan lamang na binigay sa iyong pananampalataya. Paglaban natin ang ating pananampalataya. Sapagkat may mga taong nakatingin sa iyo. Ang Diyos nakatingin sa iyo. Kaya talikuran natin ang kasalanan at harapin natin ang takbuhin natin ang ating
paglilingkod sa Panginoon. At habang naglilingkod tayo sa Panginoon, magdala tayo ng tao sa kaligtasan. Dalhin natin ating mga kaibigan, kakilala, sa pananampalataya sa Diyos. Kailangan nila ng example. Kailangan kanila. Kaya tayo nag-aral ng mga paksa tungkol sa pananampalataya para lalo kang lumalim sa pananampalataya, para magkaugat ka sa pananampalataya, para lalo kang tumibay sa pananampalataya. At ang ating pananampalataya, ang sentro ng ating pananampalataya ay ang ating Panginoong Jesucristo. Tingnan natin ang ating Panginoong Hesus. He is our greatest example. Tiniis niya ang lahat para sa iyo. Kaya't nararapat na tiisin mo ang lahat para sa Panginoong Hesus. Para sa kaligtasan ng iyong mga mahal sa buhay. Alam niyo po, mga kapatid, minsan nalulungkot ako pagka ako'y merong nabalitaan na namatay. At bumisita ako sa isang funeral. Malungkot kung yung namatay ay hindi ligtas. Bakit? Kasi dalawa lang ang lugar sa kabilang buhay. Lugar ng paghihirap, pagdurusa, impyerno. Na ang mga uod ay hindi namamatay sa impyerno. Walang katapusan ng paghihirap doon sa mga taong napunta ron. Pero merong mas magandang lugar, ang kaharian ng Diyos, na dapat madala natin ang ating mga mahal sa buhay doon. Hindi lahat ng tao na namatay pupunta sa kaharian ng Diyos. Depende yon sa kung paano namuhay ang isang tao. Depende yon kung paano kinilala ng isang tao si Jesucristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay. Kaya napakahalaga na maging maliwanag sa atin ang kaligtasan, ang ugnayan sa Panginoon. Isang araw, wala na ako. Pero ang legacy ko lang ay ang mga taong nadala sa Panginoon. Kayo po ang legacy ko. At ang legacy nyo ay ang mga taong nadala nyo sa Panginoon. Hindi ba napakaganda na isang araw may yayakap sa iyo sa kaharian ng Diyos at magsasabi sa iyo, salamat! Dahil nagtiis ka, dahil nagsakripisyo ka, naglingkod sa Panginoon. Dahil nilampasan mo lahat ng pagsubok. Dahil hindi ka sumuko, hindi ka gumibap. Nanatili kang tapat sa Panginoon. Maraming salamat, kaya ako naligtas. Hindi ba napakaganda nun? Isipin mo yung kay Rahab. Di ba ang gandang senaryo noon? Na habang sinusunog ang Jericho, yung mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak ni Rahab, ay nakatingin sa kanya, tumiyak at nagpapasalamat, salamat dahil sumampalataya ka. Salamat dahil nagtiwala ka sa Diyos. Salamat dahil naniwala ka sa Diyos. Hindi ba napakagandang pagkakataon yon? Mga kapatid, napakahalaga ng kaluluwa ng tao. Kaya nga po hindi ako tumitigil mangaral ng salita ng Diyos. Minsan hindi nyo lang ako makikita kasi minsan nagpapahinga. Minsan nagkaroon ng karamdaman, pero lumapit ako sa Panginoon, Lord, bigyan mo pa ako ng kalakasan, bigyan mo pa ako ng kagalingan na hindi ako tumigil mangaral lang yung salita. Mga kapatid, napakahalaga ng kaligtasan. Napakahalaga ng pananampalataya. Kaya huwag kang susuko. Amen? Huwag kang give up. Pag nakakaranas ka ng panlulupaypay, balikan mo yung mga mensahe na iyong napakinggan. Nasa YouTube yan. Hanapin mo lang Acts Community Ministries at tingnan mo yung mga messages doon. Pakinggan nyo yung mga mensahe doon. Magaganda ang mga mensahe na ipinangaral, itinuro sa atin. Napakaganda. Punong-puno ng biyaya ng Panginoon. Kaya i-share po natin. Bahagi natin. At magdala tayo ng tao sa kaligtasan. Amen? Ngayon sandali tayo manalangin. Sunod kayo sa akin sa panalangin ito. Sabihin natin, Panginoong Jesus, salamat po sa pagliligtas mo sa akin. Salamat po sa pagpapatawad mo sa akin.
Salamat po sa pagpapagaling mo sa akin. Salamat po sa pananampalataya na ipinagkaloob mo sa akin. Tulungan mo ako maging matatag. Tulungan mo ako maging matibay. Tulungan mo ako na patuloy na lumago sa pananampalataya. At dalhin ko sa pananampalataya sa iyo ang aking mga mahal sa buhay, ang aking mga kamag-anakan, mga kaibigan, mga kaklase, mga kapitbahay. Tulungan mo ako, Panginoon, na mag-aral ng iyong salita at maging mahusay sa pagsasalita, paghahayag, pagtuturo ng iyong mga salita. Itago ko ang iyong salita sa aking puso upang hindi ako magkasala sa iyo. Upang ang salita mo ang magbigay ng buhay sa akin, ng kagalingan, kalakasan, sapagkat ang Biblia, ang iyong salita, ay iyong love letter sa akin at sa aking mahal sa buhay. Salamat, Panginoon. Magiging matibay ako. Magtitiis ako. Magtsatsaga ako. Magiging matagumpay ako sa pananampalataya sa iyo. Salamat, Panginoong Hesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong pag-ibig sa amin. Salamat sa napakagandang mensahe mo po sa amin, Panginoon. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng malakas na Amen. Amen. Ang pag-ibig ng Diyos, pagmamahal ng Diyos, pagkalinga ng Diyos, biyaya ng Panginoong Jesucristo at ang pagsama ng Banal na Espiritu ay manahan sa bawat isa. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. At patuloy kayong pagalingin, palakasin at pagpalain ng Panginoon sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen? Amen. God bless you. God bless us all. Thank you. Mabuhay po kayo sa pananampalataya. Amen. Amen.